Diretsahan tayo kabayan dahil seryoso ang topic na ito at posibleng maging dahilan ng pagkakadiskaril ng iyong flight. Hindi lahat ng tupi sa passport ay pare-pareho ang epekto, pero may isang specific na klase ng damage na siguradong magpapabagsak sa iyo sa immigration inspection. Ang episode na ito ay magsisilbing technical guide para malaman mo mismo kung valid pa ang hawak mong passport o kailangan na itong palitan agad bago ka pa pumunta ng airport. Simulan natin ang pagsusuri sa pinakakritikal na bahagi ng iyong travel document. Buksan ang passport sa pahina kung saan nandoon ang iyong picture, pangalan at personal details. Ang tawag dito ay data page. Kung papansinin ninyo, mas matigas at mas makapal ito kumpara sa ibang pahina na nilalagyan ng visa stamps. Huwag ninyong isipin na ito ay ordinaryong papel na nilagyan lang ng plastic cover. Ang data page ay isang complex na component na may nakatanim na electronic parts sa loob. Ang bawat Philippine e-passport ay mayroong embedded microchip at radio frequency identification o RFID antenna sa loob mismo ng data page. Ang trabaho ng mga components na ito ay makipag-communicate ng wireless sa mga electronic gates at scanners sa airport. Hindi nyo ito makikita ng hubad na mata dahil nasa pagitan ito ng mga layers ng polycarbonate material. Pero ito ang pinakamahalagang parte ng inyong passport. Kapag ito ay nasira, ang passport ninyo ay hindi na valid bilang travel document kahit pa nababasa ng mata ang pangalan ninyo. Ito ang pinakamadalas na pagkakamali ng mga OFW at travelers na nagiging sanhi ng pagkasira ng data page. Ang paglalagay ng passport sa back pocket o bulsa sa likod ng pantalon. Ito ay isang napakalaking no-no. Kapag inilagay ninyo ang passport sa likod at kayo ay umupo, ang bigat ng inyong katawan ay nagbibigay ng matinding pressure sa data page. Dahil matigas ang page na ito, hindi ito basta-basta yumuyuko sumusunod sa hugis ng katawan. Sa halip, ito ay bumibigay at nagkakaroon ng hairline fracture. Sa unang tingin, mukha lang itong maliit na guhit o simpleng tupi sa ibabaw ng plastic. Pero sa ilalim ng surface, posible nang naputol ang connection ng antena at microchip. Kapag nangyari ito, putol na ang circuit. Pagdating ninyo sa airport, hindi nagagana ang passport sa e-gate scanners. Magkakaroon ng system error at kailangan kayong i-verify ng manual. Kapag hindi nabasa ng machine ang chip, automatic na magdududa ang officer kung authentic or peke ang hawak ninyong passport. Pangalawang dapat bantayan ng maigi ay ang MRZ o Machine Readable Zone. Ito ang dalawang linya ng alphanumeric codes na makikita sa pinakailalim ng data page. Dito nakalagay ang encrypted details ninyo gaya ng passport number, nationality, at birth date na binabasa ng laser scanners. Ang mga scanners na ito ay gumagamit ng optical character recognition. Kapag ang tupi, lukot o crack ay tumama mismo sa mga linyang ito ng MRZ, nagkakaroon ng problema sa refraction ng ilaw. Nagkakaroon ng shadow or anino sa mga letra kapag iniscan ng laser. Dahil dito, nalilito ang computer system. Imbes na basahin ng tama ang impormasyon, naglalabas ito ng rejection o mismatch error. Kahit gaano pa kalinaw ang picture ninyo, kung hindi mabasa ng machine ang MRZ dahil sa tupi, hindi kayo papayagang lumipad dahil hindi ma-verify ng system ang identity ninyo. Isa pang senyales ng malalang damage ay ang delamination. Ito ay kapag ang plastic coating ng data page ay nagsisimula ng humiwalay o umangat dahil sa pagkakatupi. Kapag may hangin na pumasok sa pagitan ng plastic at ng papel, nasisira ang mga security features gaya ng holograms at UV prints. Sa mata ng immigration officer, ang delamination ay madalas na senyales ng tampering o pangkukurakot sa passport. Iisipin nila na sinubukan ninyong palitan ang picture o ang detalye sa loob, kaya asahan ninyo ang matinding interrogation. Para makasigurado kayo kung sira na ang loob ng passport o kung cosmetic damage lang ba ito, gawin ninyo ang flashlight test ngayon din. Kuhanin ang cellphone at buksan ang flashlight. Pumunta sa madilim na kwarto o lugar.
Itapat ang ilaw sa likod mismo ng data page. Tingnan ang harap ng passport habang iniilawan ang likod nito. Obserbahan ninyong mabuti ang liwanag. Kapag may nakita kayong liwanag na tumatago sa gitna ng picture ninyo o sa area ng MRZ codes na hugis bitak o guhit, ibig sabihin ay may structural damage na ang passport. Sira na ang internal lamination at malaki ang posibilidad na putol na rin ang antena sa loob. Ang tawag dito ay mutilated passport. Kung ang tupi naman ay nasa gilid lamang, sa mga kanto na walang nakasulat na impormasyon at wala sa area ng picture o codes, madalas ay tinatanggap pa ito basta buo ang pahina at hindi hiwalay ang plastic. Pero tandaan ninyo, kung ang damage ay tumama sa sensitibong area ng data page, huwag na kayong sumugal na pumunta pa sa airport. Mas malaki ang gagastusin ninyo sa rebooking ng flight at abala kapag na-offload kayo kumpara sa pag-aayos ng passport ninyo ng maaga. Ngayon, dumako naman tayo sa usapang pera at proseso dahil ito ang madalas na ikinagugulat ng mga kabayan natin pagdating sa DFA. Akala ng marami, porket expired na o malapit nang mag-expire ang passport na may sira, pwede na itong idaan sa regular renewal. Iniisip nila na total luma na ang passport, okay lang na may punit o tupi dahil papalitan naman na ito ng bago. Malaking mali ito, kabayan. Sa mata ng Department of Foreign Affairs, magkaiba ang expired passport sa mutilated passport. At dahil magkaiba sila ng kategorya, magkaiba rin ang presyo at higit sa lahat, magkaiba ang hirap ng proseso. Pag-usapan muna natin ang gastos. Kung ang passport mo ay malinis, walang punit at expired lang, ang babayaran mo lang ay ang regular processing fee. Sa kasalukuyan, naglalaro ito sa 950 pesos para sa regular processing or 1,200 pesos para sa expedite. Simple lang, magbubook ka ng appointment, pupunta ka, pipicturan ka at tapos na. Pero kapag ang passport mo ay tinuring na mutilated o may sira, hindi ka kwalipikado sa simple renewal fee. Ang babayaran mo ay ang processing fee plus ang tinatawag na penalty fee para sa lost or mutilated passport. O kabayan, may multa ang pagpapabaya sa passport. Ang passport ay pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas at tayo ay taga-ingat lamang. Kaya kapag nasira ito sa iyong pangangalaga, may karampatang penalty ito na idadagdag sa babayaran mo. Hindi lang pera ang sakit sa ulo dito, kundi ang requirements. Sa regular renewal, madalas ay old passport at application form lang ang kailangan. Pero kapag mutilated ang passport mo, hindi tatanggapin ng DFA processor ang application mo kung wala kang dalang affidavit of mutilation. Ano ba ang affidavit of mutilation? Ito ay isang legal na dokumento na kailangan mong ipagawa sa isang abogado o notary public. Sa dokumentong ito, kailangan mong isalaysay ng detalyado at under oath kung paano nasira ang iyong passport. Hindi pwedeng sabihin na nasira lang ito basta. Kailangan mong ikwento kung paano nangyari. Kinain ba ng aso? Naiwan ba sa bulsa at nalabhan sa washing machine? Nabasa ba ng ulan o natapunan ng kape? Kailangan itong ipanotaryo at syempre, dagdag gastos na naman ito para sa notarial fee. Ang isa pang malaking pagkakamali ng mga aplikante ay sa pagkuha ng appointment. Dahil sa kagustuhang makatipid o dahil sa kakulangan ng impormasyon, marami ang nagbubook ng appointment sa ilalim ng simple renewal category kahit na alam nilang may sira ang passport nila. Umaasa sila na baka hindi mapansin ng processor o baka pagbigyan sila. Huwag niyo itong gagawin. Kapag dumating kayo sa DFA site at nakita ng processor na may punit, tupi sa data page o anumang signs ng mutilation ng passport ninyo, may karapatan silang i-reject ang application ninyo sa araw na yon. Sasabihin sa inyo na mali ang application type ninyo. Ang ending, pinapunta nyo lang ang sarili ninyo para pauwiin. Sayang ang pamasahe, sayang ang leave sa trabaho, at kailangan nyo na namang mag-abang ng panibagong appointment slot na alam naman nating napakahirap makuha. Tandaan din na ang mutilated passport application ay madalas na tinuturing na parang new application pagdating sa verification. May mga pagkakataon,
lalo na kung malala ang sira ng passport at hindi na makilala ang may-ari o hindi na mabasa ang ship, na nagkakaroon ng tinatawag na clearing period. Ito ay karagdagang araw ng paghihintay, kadalasan ay 15 days, para masigurado ng DFA na ang taong nag-a-apply at ang may-ari ng sirang passport ay iisa. Ginagawa ito para maiwasan ang identity theft. Kaya kung nagmamadali kang umalis at nasira ang passport mo, ang clearing period na ito ang pwedeng maging dahilan ng pagka-miss mo sa iyong flight o kontrata. Kaya bago ka mag-book ng appointment, suriin mong mabuti ang passport. Kung may nakikita kang sira, tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ito regular renewal. Ihanda mo na ang extra budget para sa penalty at sa affidavit. Mas mabuti nang handa kang pumunta doon ng kumpleto ang dokumento kaysa magbaka sakali at mapahiya sa harap ng processor. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang isang specific na scenario na madalas mangyari pero akala ng iba ay okay lang. Ito ay ang passport na nabasa o nalabhan. Ligtas pa ba ito gamitin o kailangan na ring palitan? Dumako naman tayo sa isa sa pinakamalas pero pinakamadalas na mangyari sa buhay ng isang OFW o traveler. Ito ang senaryo ng washing machine survivor. Ito yung pasaporteng naiwan sa bulsa ng pantalon o jacket tapos nasama sa labada. Pagkatapos ng ikot sa washing machine, basang-basa ang passport. Ang unang reaksyon ng marami ay patuyuin ito. Ang iba ay gumagamit ng hairdryer, ang iba ay pinapahanginan sa electric fan, at may mga gumagawa pa ng matinding pagkakamali na pinaplansya ang passport para lang bumalik sa pagkaunat ang mga pahina. Pagkatapos matuyo, titingnan nila ang mga pahina at sasabihin, nabasa lang naman pero nababasa pa rin ang pangalan ko at hindi naman nabura ang picture. Pwede pa ito. Dito nagkakamali ang marami. Ang akala ninyo, basta nababasa ng mata, okay na. Pero sa passport ang tubig at sabon ay mortal na kaaway ng security features. Ang papel na ginagamit sa passport ay hindi ordinaryong bond paper. Ito ay security paper na may mga invisible fibers at chemical reactants na nagre-react sa UV light. Kapag binasa ninyo ito ng tubig na may halong detergent, hinuhugasan ninyo palabas ang mga chemicals na ito. Ang resulta, kapag inilagay ng immigration officer ang passport ninyo sa ilalim ng UV scanner, magmumukha itong blanco o patay na papel. Wala na yung mga glowing fibers, wala na yung mga hidden images na lumilitaw lang sa black light. Sa mata ng officer, ang passport na walang UV reaction ay automatic na suspect as fake passport. Iisipin nila na peke ang hawak ninyo dahil hindi ito nagre-react sa ilaw gaya ng totoong passport. Kaya kahit original yan galing DFA, kung nawala ang security features dahil sa paglalaba, ituturing yan na counterfeit. Isa pang dapat bantayan sa nabasang passport ay ang tinatawag na vignette. Ito yung mga pinong design sa gilid ng mga pahina na parang unti-unting nawawala o nagfe-fade. Ang design na ito ay napakadelikado sa tubig. Kapag nabasa, kumakalat ang tinta o kaya ay tuluyang nabubura ang mga pinong linya. Kapag nawala ang vignette o nagkaroon ng water stains, ito ay senyalis ng tampering. At huwag nating kalimutan ang pinaka-importanting parte, ang microchip sa data page. Gaya ng sinabi ko kanina, electronic ang passport ninyo. Isipin nyo na lang ang cellphones nyo na nalubog sa tubig. Kahit patuyuin ninyo, madalas ay hindi na ito gagana o magloloko na. Ganon din ang passport. Ang tubig ay pumapasok sa loob ng laminasyon at nagdudulot ng short circuit sa chip o corrosion sa antena. Ang passport ay pwedeng magmukhang tuyo sa labas pero patay na ang electronics sa loob. At tandaan, ang electronics ng passport ay hindi pwedeng ayusin. Hindi ito pwedeng buksan para patuyuin ang loob. Once na pumasok ang tubig sa layers ng data page, game over na yan. Paano nyo malalaman kung buhay pa ang chip ng nabasa ninyong passport nang hindi pumupunta sa airport? May paraan at kailangan nyo lang ng smartphone. Kung ang cellphone ninyo ay may feature na NFC o Near Field Communication, pwede ninyong itest ang passport ninyo sa bahay.
Mag-download kayo ng legit na NFC Reader app o kaya ay gamitin ng eGov PH app kung may feature na ito. Buksan ang NFC ng phone at idikit ang likod ng phone sa data page ng passport. Kapag tumunog o nag-vibrate ang phone at lumabas ang details ninyo sa screen, ibig sabihin ay buhay pa ang chip at nakakausap pa ito ng machine. Pero kung kahit anong dikit nyo ay walang reaction ang phone, malaki ang posibilidad na deadball na ang chip ninyo. Huwag na huwag ninyong susubukang plansahin ang passport para matuyo. Ang init ng plansa ay siguradong tutunaw sa plastic lamination at susunog sa antena sa loob. Mas lalo niyo lang pinalala ang sitwasyon. Kapag nabasa ang passport at kumulubot ang data page, o kaya ay nawala ang UV features, tanggapin na ninyo na kailangan na itong palitan. Ang pagpupumilit na gamitin ito ay magdadala lang sa inyo sa secondary inspection at posibleng offloading. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga diskarte ng iba na lalong nagpapahamak sa kanila, gaya ng pagdidikit ng scotch tape. Dumako naman tayo sa mga maling diskarte na akala ng iba ay solusyon, pero sa totoo lang ay lalo lang nagpapahamak sa kanila. Ito ang tinatawag nating DIY repairs o do-it-yourself fixes. Ang pinaka-common na senaryo ay kapag may nakita kang maliit na punit sa pahina ng passport mo. Dahil ayaw mong lumaki ang punit, kumuha ka ng scotch tape o magic tape at dinikitan mo ito. Kabayan, makinig ka. Huwag na huwag mong didikitan ng tape ang passport mo. Sa mata ng isang immigration officer, ang scotch tape ay hindi repair. Ang tawag nila dyan ay tempering. Kapag nakakita sila ng tape sa passport, automatic na nagdududa sila. Bakit? Dahil ang tape ay madalas gamitin ng mga sindikato o illegal recruiters para pagtakpan ang mga binurang stamps, pinalitang visa, o tinanggal na pahina. Kahit gaano pa kalinis ang intention mo, kapag may tape ang passport mo, nagmumukha kang kahina-hinala. Iisipin nila, ano ang tinatago ng pasaherong ito sa ilalim ng tape? Dahil dito, siguradong dadalhin ka sa secondary inspection para busisiin ang bawat pahina ng passport mo at tatanungin ka ng paulit-ulit. Tandaan nyo rin ito, ang Philippine passport ay pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Ipinapahiram lang ito sa inyo para gamitin sa travel. Wala kayong karapatang baguhin, sulatan, o ayusin ito gamit ang sarili ninyong paraan. Ang pagdidikit ng tape, glue, o anumang adhesive ay itinuturing na defacement o pagsira sa official document. Maliban sa tape, iwasan din ang paggamit ng stapler o sinulit. May mga kabayan tayo na kapag nakitang humihiwalay na ang tahi ng passport sa gitna, tinatahi nila ito ulit gamit ang karayom o kaya ay ini-stapler para hindi malaglag ang pahina. Ito ay automatic na mutilated passport. Ang pagbutas sa passport gamit ang stapler o karayom ay pagsira sa physical integrity ng dokumento at hindi na ito tatanggapin sa border. Ang payo ko ay simple lang. Kung may maliit na punit ang passport nyo, pabayaan nyo lang. Mas okay pa na makita ng officer ang maliit na punit kaysa makita nilang tinapalan nyo ito. Ang punit ay pwedeng ituring na wear and tear o epekto ng kalumaan at madalas ay pinalalampas ito kung maliit lang. Pero ang tape, yan ay deliberate alteration o sinadyang pagbabago. Huwag nyo nang bigyan ng dahilan ang officer na pagdudahan kayo. Kung malala na ang sira, palitan na sa DFA. Huwag nang subukang i-repair sa bahay. Sa huling bahagi ng video na ito, pag-usapan natin ang tamang diskarte sa airport at paano protektahan ang passport nyo ngayong 2026. Una, pag-usapan natin ang passport cover. Maganda ito pang protection laban sa alikabok at tubig, pero tandaan nyo ito. Pagdating nyo sa harap ng immigration officer, tanggalin nyo na ang cover bago nyo iabot ang passport. Ayaw ng mga officer na nag-aaksaya ng oras sa pagtanggal ng masikip na leather o plastic cover. Minsan, sa pagmamadali nilang tanggalin yan, dyan pa napupunit ang cover ng passport nyo. Kaya gawin nyo ng routine na hubarin ang jacket ng passport habang nakapila pa lang kayo. Pangalawa, ingatan ang passport sa matinding init at moisture.
Huwag na huwag ninyong iiwan ang passport sa loob ng kotse na nakabilad sa araw. Ang matinding init sa loob ng sasakyan ay pwedeng magpa-warp o magpatunaw ng internal layers ng data page at sirain ang microchip. Huwag din itong itago sa loob ng banyo o sa mga lugar na mamasamasa dahil sisirain ito ang papel at magdudulot ng molds o amag. Pangatlo, at ito ang pinakamahalagang strategy sa airport. Kung may napansin kayong maliit na sira sa passport nyo at nag-aalangan kayo kung pwede pa itong gamitin, huwag kayong dumiretso agad sa imigrasyon. Ipakita nyo muna ito sa check-in counter ng airline. Ang mga staff ng airline ay sanay tumingin ng travel documents. Alam nila kung tatanggapin niya ng bansang pupuntahan nyo o hindi. Kung sabihin ng airline staff na delikado ang passport nyo, mas mainam na huwag na kayong tumuloy sa immigration para iwas record at iwas offload. Tandaan, may mga minor damage na tinatanggap naman. Ang tawag dito ay normal wear and tear. Halimbawa, ang pagka-dog ear o pagkatupi ng kanto ng mga visa pages o maliliit na dumi sa mga pahinang walang stamp ay madalas na pinalalampas. Basta buo ang data page, hindi hiwalay ang laminisyon at nababasa ng machine ang MRZ code, malaki ang chance na makakalipad kayo. Kabayan, ang passport ay hindi lang basta notebook. Ito ang susi ng pangarap nyo sa ibang bansa at ito rin ang ticket nyo pa uwi sa pamilya nyo. Huwag nyo itong pabayaan. Ngayon pa lang, i-check nyo na ang passport nyo gamit ang mga tips na binigay ko. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at gusto nyo pang maging wise sa inyong travels, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. Maging handa, maging alerto at mag-ingat sa biyahe. Ito ang inyong bantay hanggang sa muli.